Hello everyone, this is Ricaela Rind S. Rebultan from Math 1A and welcome sa ating third part na video tutorial. At sa video na ito, pag-usapan naman natin ang math module sa Python. So, ang math ay isang built-in module na may iba't ibang mathematical functions na ginagamit sa computations. So, ang ibig sabihin ng built-in ay kasama dito ang Python, kaya hindi na natin kailangan pang mag-download o mag-install ng hiwalay na package bago ito magamit. At sa statistics, malaking tulong ang module na ito dahil maraming statistical formulas ang nangangailangan ng mathematical operations tulad ng square root, exponentiation, rounding at iba pang calculations. So, dahil dito, mas nagiging mabilis at mas accurate at mas organized ang paggawa ng mga mathematical computations. So, una, punta tayo sa ating interpreter at pindutin natin ang files. Click natin ang new files. Yan. Then, kailangan muna nating ilagay ang import command para ma-import ang module. So, yan. So, dahil built-in ang math, hindi na natin ito kailangan i-install. Ang pag-import ng module ay nagbibigay sa atin ng access sa lahat ng functions na nasa loob nito. At sa pamamagitan ng import math, maaari natin gamitin ang iba't ibang mathematical functions sa ating program sa pamamagitan ng paglalagay ng math. Bago ang pangalan ng functions, ito ang tamang paraan upang matawag ang mga function na kabilang sa math module. Halimbawa, sa statistics, ginagamit ang square root sa pag-compute ng standard deviation. So, pwede natin gamitin ang SQRT function. Lagay natin variance 25. Then, print natin standard. Yan. So, sa example na ito, ang variance natin ay 25 at ang square root nito ay 5 na siyang standard deviation. Ang SQRT ay automatikong kinukuha ang square root ng isang numero, kaya hindi na natin kailangang gumawa ng sarili nating formula. At napakahalaga ng function na ito sa statistics dahil ginagamit ito sa iba't ibang computations tulad ng standard deviation, distance formulas at iba pang mathematical calculations na nangangailangan ng square root. Bukod sa pagiging simple natin, nakakatulong din ito upang maiwasan ng error sa manual computations. And pwede rin natin gamitin ang POW para sa exponent. So, example, import math x. Ibig sabihin ng POW is power. So, yan.
So, ang output ay 36 dahil ang 6 ay squared ay 36. Ang power function ay ginagamit kapag gusto nating itaas ang sa isang particular na power or exponent. And sa statistics at iba pang mathematical computations, madalas ginagamit ang square ng mga values, lalo na sa variance at standard deviation. So, sa halip na gumamit tayo ng paulit-ulit na multiplication, mas malinaw at mas madaling basahin ang code kapag ginamit natin ang power functions. At maaari rin itong gamitin sa iba't ibang exponent, hindi lamang sa square. So, isa pang useful function ay ang sale at floor na ginagamit kapag kailangan i-round ang decimal values. So, try natin. Import math. Print. Math. Floor. Sale. Yan. So, ang floor ay nagra-round down, habang ang seal naman ay nagra-round up. Ang floor ay laging kumukuha ng pinakamalapit na whole number na mas mababa o katumbas ng ibinigay na decimal value. Samantala, ang seal naman ay kumukuha ng pinakamalapit na whole number na mas mataas o katumbas ng decimal value. At mahalaga ito kapag kinakailangan ng whole numbers sa isang computation o kapag may particular na condition sa isang statistical analysis na nangangailangan ng background ng values. And nakakatulong din ang mga ito upang maging mas consistent ang resulta ng mga calculations. At ayan, try naman natin i-run upang makita natin kung tama at kung ano ba ang import math. Kung paano gumagana ang import math. So, yan. So, yan. Ayan ang naging resulta ng ating in-input. At sa madaling salita, ang math module ay mahalaga sa statistics dahil nagbibigay ito ng mabilis at madaling paraan para mag-compute ng square roots, ng power, at iba pang mathematical operations na ginagamit sa statistical formulas. So, ayan. Dito na nagtatapos ang ating video tutorial. Nawa na may natutunan kayo mula sa ating first video tutorial hanggang dito sa huli. At ayan, sana magamit nyo ito sa ating mga susunod pang mga talakayin. Maraming salamat sa panonood.